Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Isang mapanganib na misyon ang haharapin ngayon ni Marcos at Jalil habang unti-unting binubunyag ang koneksyon ng mga sindikato sa mataas na opisyal. Buhay naman ni Dato Raman ang nakataya. Matapos makuha ng mga tauhan ng sindikato si Dato Raman, agad nilang itong pinaalam kay Lara. Samantala nakita naman ni Sabdani mula sa CCTV footage kung paano sa pilitang dinukot si Dato Raman kaya dali-dali siyang bumalik upang iligtas ito bago pa nga mahuli ang lahat. Hindi rin nagpahuli si Jalil. Nang malaman niyang nasa kamay na ng mga sindikato ang kanyang ama, agad niyang sinundan ang van na ginagamit sa pagdukot. Determinado si Jalil na hindi na muling maagaw sa kanya si Dato Raman kahit pa buhay niya ang kapalit. Habang nangyayari ito ay nakarating naman si Marcos sa daungan at doon niya namataang may mga armadong kalalakihan na lihim na naglalabas ng mga sandata. Dahil sa kanyang pagdududa, agad siyang nagtago at palihim na nagmasid. Doon niya nadiskubre na malaya na ang nakakapagpasok ng armas ang mga sindikato dahil wala na si Dato Raman na humahadlang sa kanilang operasyon. Lalo pang nagulat si Marcos nang marinig niyang binabayaran pala ng mga sindikato ang ilang checkpoints para tuloy-tuloy na makalusot ang kanilang mga illegal na armas. Ibig sabihin nito, hindi lamang simpleng kriminal ang kalaban nila. May mga makapangyarihang taong nagpoprotekta sa mga sindikato. Sa kabilang banda, pagdating ni Sabdani sa abandonadong bahay, huli na ang lahat dahil wala na roon si Dato Raman. Agad niyang tinawagan si Marcos upang ipaalam ang nangyari ngunit hindi ito sumasagot dahil nahuli na pala siya ng mga armadong lalaki habang nagmamanman. Laking gulat naman ng leader ng grupo nang makilala niya si Marcos. Tinanong pa niya ito kung balak ba nitong kumpiskahin ang kanilang mga armas. Mayabang pa nitong ipinagmalaki na kahit ilang beses silang hulihin, nakakabalik pa rin sa kanila ang mga armas dahil may matataas silang koneksyon sa gobyerno. Dahil sa revelasyong ito, mas lalong naging determinado si Marcos na tapusin ang operasyon ng sindikato bago pa lumala ang sitwasyon. Talagang kapanapanabig ang mga kaganapan dito sa Blood vs. Duty. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat mga kapamilya.